nagpabuntis na pala si Mrs. sa kanyang kumpare. Makakausap po natin si Joshua Onsay, live mula sa Saudi. Sir Joshua, magandang umaga po ba dyan, Sir Joshua? Yes, sir. Umaga po. Magandang umaga din po sa inyo, sir. So, sir, anong ebidensya meron kayo na itong si Mrs. ay nagkikipagrelasyon ng palaki kumpare dito sa Pilipinas? Marami po, sir. Totally po, nasend ko na po sa mga staff nyo. Ito ba, napag-usapan niyo na po ni Mrs.? Napag-usapan na po namin. Gusto ko lang naman po, sir, yung makuha yung aking anak. Ilang taon po yung anak nyo? 8 years old na po. Kaka-8 lang po. Pag 7 and above, papipiliin po yung bata pag ikinorte po ito. Sa palagay niyo po ba, sasama sa inyong bata? Sa palagay ko, sir, hindi naman po talaga sa akin sasama. Kasi mas matagal po yung pagsasama nila kaysa sa pagsasama namin mag-ama. Pero kukonsulta tayo mamaya sa abogado, siguro pwede natin tawagan si Atty. Garrett tungkol yung suki nating in-house lawyer. Ma'am Cheryl, magandang umaga po. Magandang umaga po. Kayo ra po ay nakikipagrelasyon kay kumpare? Opo, ngayon po. Inamin niyo po. So hindi natin mahirapan pa. Gaano na kayo katagal ni kumpare, Mare? Nung Mrs. September lang po, last year po. Pero nakipaghiwalay po yung asawa kong yan nung 2017 pa po. Pero hindi pa po anal ang kasal ninyo? Yes or no? Wala pa po, hindi pa po. Okay. Wala pa pong kumbaga ipag-uusap talaga po. Okay. So kung hindi pa ho anal yung kasal ninyo, abay dapat hindi ma'am, hindi kayo nakipagrelasyon kahit kanino. Meron pong sinusulat dito yung aming research na kayo ra po ay nagdadalang tao ngayon? Apo, 6 months po. Kanino po yan? Kay kumpare? Apo. Alam na po ni Mr. yan? Aha. Ano pong reaksyon ni kumpare sa lahat ng ito? Alam na pala ni Mr. at nag-usap na pala kayo bago tayo nag-usap ngayon dito, on air. Ano po yung take ni kumpare tungkol dito, madam? Sabihin ko lang daw po na kasi po mas argabyado po talaga ako dito. Kasi po, di ba? 2017 pa po kami naghiwalay tapos pinabayaan niya po kami mag-ina noon. Halos sa taon 2019 lang po siya nagkumbaga inosustento sa anak niya. Okay. Sir Joshua, pabaya ka raw kaya nagkahiwalay kayo at nung nagkahiwalay kayo, pumasok sa eksena si kumpare. Ay, hindi po. Nag-usap na po kami niyan eh. Kasi may trabaho din po yan. Ang sabi ko po sa kanya, mag-iipon ako, ikaw rin bahala sa bata kasi para po makapagpagawa kami ng bahay. Yun po yung ko. Kaya po hindi ako nakapagpadala ng buwan-buwan. Hindi sir. Sorry Gusto sir. yung- So sir, hindi sir. Hindi sa kinakampihan ko itong si Mrs. Palibase kayo po ay nagpapagawa ng bahay, stop na muna yung pagpapadala ng suporta buwan-buwan. Hindi po. Pwede ka namang padala ng suporta buwan-buwan and then pag meron pa pong konting sobra, then itatabi nyo po yan. Or the other way around, konti lang ipapadala mo and then malaking ipunin mo para sa future nyo, para sa papagawin yung bahay. Hindi po pwedeng gamitin salita yun, nagpapagawa ka ng bahay kaya hindi ka nagpapadala. Yun ang take ko doon. So, maaaring nga sa nagsasabi ng totoo itong si Ma'am Cheryl, nung napabayaan nyo na siya, then dumating ito si kumpare, naging crying shoulder niya, at itong si kumpare naman, sa halip na magbigay ng advice, sinamantalahan itong si Mrs. at sinota. Sa palagay nyo, sir? Yun na nga yung malamang, sir. Kasi nung pa naman yan, sir, nung 1 year pa lang ako dito, nagkakachat lang silang dalawa. Napabasa ko po yung conversation nila, so pinabayaan ko na lang po. Kasi alam niya naman po talaga na mula sa pool naman po talaga, minahal ko lang siya dahil sa bata. Wow. Minahal ko lang siya dahil sa bata. Excuse me, hindi mo talaga siya mahal, minahal mo lang siya dahil sa bata. Ano ibig sabihin noon? Yes, sir. Yes, sir. Totoo po yan. Alam niya po yan. Ano yung sabihin Wala pa nun? po nagsama kami, alam niya na yan. Nabuntis mo siya tapos dahil lang sa bata, minahal mo siya? Nabuntis ko lang, sir. Yes, sir. Ang sakit- 1 month pa lang po kami, nabuntis na siya. Teka muna, sir. Ang sakit noon Sorry, sir Sorry, ang sakit noon. So, kung hindi mo siya nabuntis at hindi mo siya naanak, hindi mo siya mahal. Parang nagamit mo lang siya, sir? Parang disgrasya lang pagka mahal mo sa kanya? Hindi naman po, sir, sa nagamit. Hindi, kasi sir, parang ganun ang dating. Ma'am Cheryl, paano po naging kumpare itong si Jerome? Ninong po siya nung anak namin. Barkada po siya ng asawa. Okay, Ma'am Cheryl, patas ako rito. Nakita mo naman kanina, diniktik ko itong si Mister. Ikaw naman didiktikin ko dito ng konti. Kung halimbawa, itong si Mister ay naging pabayana at hindi na nagsuporta, marami naman pamamaraan na para maobliga mo ito magsuporta, di ba? Hindi yung kayo po'y tatakbo kay kumpare, ninong pa man din ng anak nyo, kanyo, at barkada pa. Sa dinami-dami pong lalaki, sabi nga nila, bakit siya pa? Sir, nung 2018 po, lumapit po ako nag-chat po ako sa programa niyo po. Tapos po, pumunta na rin po ako ng barangay niyo. Tapos kailangan nga daw po siyang makontak, matawagan. Yun nga po, hindi wala po akong contact sa kanya. Pumunta ka Kaya na wala rito po kung akong gusto makontak to si Joshua kasi wala ka ng communication sa kanya. Opo, siya po ang nagtanggal ng komunikasyon naming dalawa. Paano pumasok sa eksena si kumpare? Siya hubang lumapit sa iyo at nag-extend ng tulong, naging crying shoulder mo siya, or siyang umabul-habol sa iyo?
Paano ba naging setup? Sir, nito lang po kasi yung 2019 po, lahat po, yung barkada niya po, halos ninong ng anak namin. So, nagkakabanding-banding po kami, naliligo sa ilog, napunta sa bahay po ng isang barkada nila. Tapos doon po, Okay, so habang naligo kayo sa ilog, doon, nagliligawan. di po, wala pa po doon. Pero nasabi mo kay kumpare na itong si Mister ay hindi na nagbibigay suporta. Opo. At anong naging reaction ni Alam, kumpare? lahat, Sinalo yun po, niya. May mga, siguro po. Gawa po nitong nakaraan nga pong March, na hospital nga po yung anak namin. Nagbigay ng pera si Sir nung na-hospital yung baby nyo. Yung asawa ko po hindi, pero po yung sinasabi niya po kumpare, naghanap po ng para po kami makalabas kasi nga po. Tinapos na kami po nung COVID-19, nung COVID lockdown po. Okay, sandali lamang. Sir Joshua, Sir, kanina ka pa Sir. tawa, Sir. Sorry, Sir. Totoo ba, Sir, nung na-hospital yung baby nyo nung March, wala kayong pinadalang pera para pambayad sa bill, para makalabas yung baby ng hospital? At ang sumagot daw si kumpare, naghanap ng paraan? Sir, sinabi niya po sa akin na na-hospital yung anak ko nung palabas na po sila. Paano pa po ako makakapagpadala? Kasi po kami dito, total samantlang po kami nakakalabas. Sinabi niya po yun sa akin, lalabas na sila. So, ibig sabihin, late na? Isang beses lang sa isang buwan. Late na po. Anong gusto nyo mangyari, Sir Joshua? Gusto ko lang po makuha yung anak ko, sir. Si Attorney Garrett Tungol, siya po isang lawyer, in-house lawyer, at sasagutin niya ang ilang mga katanungan natin. Attorney Garrett, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Okay, ito yung situation, Attorney Garrett. Ilang years na magkahiwalay, itong si Mr. and Mrs. Onsay, pero hindi pa sila annulled. Now, itong si Mrs. Onsay, siya ay nagdadalang tao at ang tatay ay ibang lalaki. Now, gustong kunin ni Mr. yung baby na 8 years old na. Yes, Meron sir. kasi tayong batas na 7 and below dapat sa mother. Yes, Pag sir, 8, tama pagpipiliin. However, yung bata, most likely, baka hindi sasama kay tatay. Pero ang point lang kasi dito ni Mr., naging unfaithful itong si Mrs. So baka pwede ilaban sa korte. Anong take ng batas dito? Una-una po tandaan po natin na yung which is adultery po. Dahil hindi po excuse na really separate kayo. As long as hindi po terminated ang inyong marriage, bawal ka po pa rin makipagsiping sa ibang lalaki. You must maintain faithfulness doon po sa marriage na hindi pa nadidikit. So pwede po natin gamitin yun, criminal, para matanggal po natin sa kustodiya yung bata. Okay. Paano kung yung bata ay hindi papayag na siya ay pupunta kay tatay? So bahala ng korte? Ganun ba yun? Ang korte actually, ang may final say sa well-being po ng bata. And I would believe po, sir, na ang korte would rule in favor of the father kapag nakita po nila na isang adulterer itong wife po na may hawak na kustodiya niya. I see. Okay, sige. Attorney Garrett, maraming salamat sa iyo. Wala man po akong concrete na, kumbaga, ebidensya po. Siyempre po, may nakikita rin po ako sa Facebook na mga dati niya po na ginawa sa akin. Na napatunayan ko naman po at alam niya po yun. Kahit po ngayon, siguro po nag-celebrate pa sila ng 23rd, mansari daw nila. Ma'am. Ginamit ko. Ma'am, sabihin na natin, nagsasabi ka ng totoo. Pero ang problema, pag doon sa korte, ebidensya kasi hinahanap ng judge eh. Etong si Mister, may matibay na ebidensya, yung ikaw ay buntis ngayon. Samantalang sa'yo, hearsay lang. So, hearsay against fact, talo ka. Ba't ka kasi nagpabuntis? Di ba? Doon ka talo. So, ano gusto niyo mangyari, ma'am? Magdidemandahan tayo o kusa mo na lang isusurrender yung kustodiya ng bata dito kay sir? Ako po kasi yung sobrang naghirap sa bata. Hindi ko naman po Kasi ma'am, pwede kang makasuhan dito ng So, pwede adultery. ko rin po siyang kasuhan ng yung sa child din po na yung sa sustento nga po ng ama niya na ganyan nga po nangyayari. Na hindi siya Tapos sumusuporta. Tapos pag nakakausap po niya Alam mo yung naman bata, kung kung bakit? ano-ano pong sinabi. Sige po, usap muna kayong dalawa. Sige po. Sinasabi niya po. Ikaw muna magsalita bago ako, para magkaliwanagan tayo. Tapos pagkakausapin mo yung bata, sari-sari yung ginagawa. Yung sinasabi mo. May kapatid ka na. Oh, hindi naman yan akin. Landi kasi ng nanay mo. Kailangan mo sabihin sa bata yun. Kailangan mo ipagduldulan sa bata yun. Ni isang salita, wala akong sinasabing masama sa'yo tungkol sa iyo. Mga ginawa mo. Sir, ba't mo dinadama yung Tapos ka bata na? sa awin nyo ng misis mo? Ay, hindi po, sir. Hindi po, sir. Ganito po yun. Bale po, dalawa po yung cellphone ko. Sa isa pong cellphone, nanonood po ako sa sa YouTube po. Yung babae po, nabutis din ng ibang lalaki. So, napasabi po ako ng alandi mo. Kausap ko po yung anak ko. Nanonood po ako nun eh. Sinabi That mismo time. ng anak mo sa akin. Sinabi mismo ng anak. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo Hindi. siguro. Kasi ako nanonood ako sa YouTube, si Rafi. Napasabi ako ng alandi mo.
Tapos yun ang nasabi sa Sabi inyo niya, bata. Mama, ang landi mo daw, sabi ni Papa. Oh, wala akong sinabing ganyan. Sabi sa akin ng anak. Okay. Ma'am,